Alam mo ba, sa tuwing papasok ang buwan ng Marso, mas tumataas ang bilang ng mga insidente ng sunog sa Pilipinas. Ayon sa Bureau of Fire Protection, narito ang mga karaniwang sanhi ng sunog sa mga tahanan. Una na dyan, faulty electrical wiring o sirang koneksyon. Mga luma, budpod o hindi maayos pagkakabit na kable ang nangungunang dahilan ng sunog. Kapag may exposed wires o maluwag na saksakan, maaring magdulot ito ng short circuit. Kalawa, electrical overloading o yung extension cord na puno-puno na nakasaksak na TV, ref, electric fan, rice cooker o charger. Kapag overloaded ang linya, umiinit ang wires na maaring tumunaw sa insulation at magdulot ng sunog. Ikatlo, naranasan mo na ba yung mawili ka sa katitingin sa comments sa TikTok tapos nakalimutan mo pinapainit ka pala ng mantika? Ang cooking fire ang isa sa pinakamabilis kumalat, lalo na kapag mantika ang nasusunog. Ikaapat, ang pagsusunog ng basura o tuyong dahon. Sa tag-init, isang malakas na hangin lang ang kailangan para tangayin ang apoy papunta sa bubong o katabing bahay. Ang maliit na siga ay pwedeng maging malaking sunog sa loob ng ilang minuto. Ikalima, smoking materials. Ang sigarilyong hindi tuluyang napapatay at basta itinatapon sa basurahan o tuyong lugar ay maaring pagbulan ng apoy. Kahit maliit na baga, kapag nadikit sa papel o tela, maaring magliyab. Ngayong alam mo na mga ito, mas malinaw na ang sunog ay kadalasang resulta ng kapabayaan o kakulangan sa pag-iingat. Tandaan, ang sunog ay mabilis, pero ang pag-iingat ay mas mabilis dapat. Maging fire smart, hindi fire prone. At kung sakaling may sunog, iligtas muna ang sarili at pamilya. Saka agad tumawag sa 911 o sa pinakamalapit na tanggapan ng BFP sa inyong lugar.